Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na naghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. Ito po ang Pilipinas Update Global. Mga resulta ng halalan 2025 sa Senado ng Pilipinas. Pagbabago sa lakas ng mga puwersa. May 15, 2025. Isang makasaysayang pagbabago sa politika ng Pilipinas ang naganap matapos ang midterm elections noong May 12 kung saan ang mga resulta ng senatorial race ay nagbigay ng panibagong anyo sa kapangyarihan sa Senado. Mga nangungunang kandidato sa Senado sa partial at unofficial na bilang ng boto na may 97.2% ng election returns na naiproseso. Narito ang mga kandidato na pasok sa Magic 12. Nangunguna, Senator Lawrence Bongo, 27,121,073 votes. Senator Bam Aquino, 20,971,899. Senator Ronald Bato de la Rosa, 20,773,946. Pang-apat, Senator Erwin Tulfo, 17,118,881. Senator Francis Kiko Pangilinan, 15,343,229. Senator Rodante Marcoleta, 15,250,723. Senator Panfilo Ping Lacson, 15,106,111. Pangwalo, Senator Vicente Tito Soto III, 14,832,996. Pangsyam, Senator Pia Cayetano, 14,573,430. Pangsampu, Senator Camille Villar, 13,651,274. Panglabing isa, Senator Lito Lapid, 13,394,102. Panglabing dalawa, Senator Amy Marcos, 13,339,227. Ang pagbabalik ng mga veteranong senador tulad nila Aquino, Pangilinan ay itinuturing na isang malaking tagumpay para sa oposisyon, lalo na't hindi sila inaasahang mananalo batay sa pre-election survey. Vice Alkalde ng Binmaley, Pangasinan, Sammy Rosario nagbitiw sa pwesto. Binmaley, Pangasinan, sa isang hindi inaasahang pangyayari. Formal nang nagbitiw sa kanyang tungkulin si Binmaley Vice Mayor Sammy Rosario. Kinumpirma ang kanyang pagbibitiw nitong Martes na nagmarka ng pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang ikalawang pinakamataas na halal na opisyal ng bayan. Ayon sa ulat, ang pagbibitiw ni Rosario ay bunsod umano ng hindi pagkakaunawaan at hindi na ma-resolve ang alitan sa pagitan niya at ng kasalukuyang alkalde kasama ang mga kasalukuyang miyembro ng Sangguniang Bayan. Umiikot na rin ang mga espekulasyon na si Rosario umano ay nagdudulot ng hindi pagkakaisa sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon at hindi umano matanggap ang malino na kagustuhan ng taong bayan para sa pagbabago at mas mahusay na pamahalaan. Patuloy na iniintay ang opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa magiging kapalit ni Rosario at ang mga susunod na hakbang. 204 milyong halaga ng shabu nasabat sa isang hotel sa Bulacan. Norsagaray, Bulacan, umabot sa 204 milyong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang buy-bus operation na isinagawa sa isang resort at event place hotel sa Norsagaray, Bulacan nitong Huwebes. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sa pahayag ng PDEA, 3 sospek ang naaresto sa isinagawang entrapment operation. Kinilala ang mga ito sa mga alias na Jessie, 44 na taong gulang, Christina,
36 na taong gulang, at JB, 21 taong gulang. Nahuli ang mga suspect matapos ibenta ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 13.6 million sa isang posture buyer. Ang illegal na droga ay nakalagay sa mga plastic bag ayon sa ulat ng PIDEA. Matapos ang pagkakaaresto, tumambad pa ang karagdagan 28 na kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 190.4 million matapos siyasatin ang mga gamit ng mga suspect. Nakuha rin mula sa mga suspect ang marked money, isang sasakyan, isang cellphone at ilang mga identification card. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng operasyon ang posibleng pagkakaugnay ng mga suspect sa mas malawak na drug syndicate. De Lima, nalilito sa desisyon ng Court of Appeals ukol sa kanyang acquittal sa kasong droga. Maynila, ipinaabot ni incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang kanyang pagkalito kaugnay ng desisyon ng Court of Appeals o CA na nagbabasura sa hatol ng Muntinlupa Regional Trial Court o RTC na nag-aabsuelto sa kanya sa isa sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga na isinampa laban sa kanya noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay De Lima, na dati ring senadora at kalihim ng Kagawaran ng Katarungan o DOJ, nilinaw niyang hindi tuluyang binawi ng CA ang kanyang acquittal kung hindi ipinasa lamang muli sa RTC ang kasong upang linawin ang ilang bahagi ng desisyon. Binasa namin ang desisyon ng CA na ibinalik sa RTC ang isa sa mga kasong ibinasura na laban sa akin. Nakakalito ito dahil tila hinihiling ng Court of Appeals sa RTC na muling isulat ang desisyon. Di umano'y dahil sa kakulangan ng kalinawan, ani De Lima sa isang pahayag. Naniniwala si De Lima na ang mga kasagutan sa mga katanungan ng CA ay matatagpuan na sa record ng kaso at sinabi niyang magsusumite ang kanyang legal team ng motion for reconsideration upang ipunto ang mga kaukulang bahagi ng dokumento. Ang aking mag-absuelto ay pinal at hindi maaaring iapila alinsunod sa prinsipyo ng double jeopardy. Samantalang ang desisyon ng CA ay maaari pang iakyat sa Korte Suprema. Sa ngayon, nananatiling mas mabigat ang hatol ng RTC na ako'y inosente, dagdag niya. Binigyan diin na hindi binawi ng CA ang kanyang acquittal kundi humiling lamang ng paglilinaw o pagrebisa ng RTC, bagay na para sa kanya ay hindi kailangan. Isang simpleng usapin ito ng paglilinaw. Sasagutin namin ang mga tanong ng Court of Appeals. Ngunit nais kong ipaalam na hindi ito hadlang sa aking pagbabalik sa paglilingkod bayan, sabi pa ni De Lima. Muli niyang iginiit ang kanyang hangaring ipagpatuloy ang paghahanda para sa kanyang bagong tungkulin sa Kongreso.
dala ng advokasya ng katarungan at reforma sa kanyang nalalapit na termino. Korte, inatasan ang pag-aresto kina Harry Roque at Cassandra Ong dahil sa human trafficking. Manila, inutos ng Angeles City Regional Trial Court Branch 118 ang pag-aresto kina dating presidential spokesperson Harry Roque, negosyanteng si Cassandra Ong at 47 iba pa dahil sa qualified trafficking in persons kaugnay ng operasyon ng isang pogo sa Porac, Pampanga. Kinumpirma ni DOJ na non-bailable ang kaso, ngunit maaaring magsumite ng petition for bail ang mga akusado. Kasama sa pinaaresto ang tinaguriang big boss ng operasyon na si Dao Ren Wu na kasalukuyang nagtatago. Ayon sa korte, sapat ang ebidensya para ituloy ang paglilitis. Ayon sa investigasyon, ginamit umano ng pogo bilang scam hub at sangkot sa human trafficking ng mga manggagawa. Inamin ni Roque na naging abogado siya ng Whirlwind, ang kumpanyang nagpaupa sa Lucky South 99 Pogo at tumulong kay Ong sa pag-renew ng lisensya sa PAGCOR. Giit niya, walang kinalaman ang mga ito sa trafficking. Kasama rin sa mga pinangalanan sa warrant sina Dennis Cunanan at ilang dating opisyal na konektado sa iba't iba pang kaso ng trafficking sa Banban, Tarlac. Si Roque ay nasa The Hague, Netherlands at humingi ng asylum. Wala umanong umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Netherlands. Patuloy ang investigasyon sa kasong ito. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News partner PhilAm TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. Let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.